Hello, ayan, magandang araw po sa ating lahat and welcome for today's video. Sa video po na to, pag-uusapan natin, bakit ba dapat tayo mag-invest sa ating Kaiser Long-Term Healthcare ngayong taon? Yan, alam ko po sa atin, marami ang nagpaplano, paano ba tayo mag-ipon, no? Saan ba tayo dapat mag-invest, lalo na ngayong taon. So in this video, tutulungan ko po kayo, no, para makapagsimula tayo ng ating savings and investment. Okay? Yan. So, alam niyo po, sa buhay natin, merong tatlong stages sa financial life. Meron po tayong stage 1, kung saan tayo po ay nagtatrabaho para kumita ng pera at makapag-provide sa ating family, makabayad sa mga bills, sa mga kailangan natin, no, sa mga tinutulong makasupport sa family natin. And mahalaga po na habang po tayo ay tumatanda, habang lumilipas ang panahon, ayan, dapat po tayo po ay nakakapag-move sa ating next stage. Ito yung man and money at work. Kumbaga, hindi na lang po ikaw yung nagtatrabaho. Meron ka na ring savings, may investment ka na rin. And syempre, ang pinakamaganda, nasa stage 3 tayo. Kung saan yung pera nagtatrabaho para sa atin. Yes, tama po ang inyong nadinig. Pwede po dumating ang panahon na kumikita yung pera natin at tayo ay nag enjoy na lang. Tama po yun kasi hindi naman po habang buhay ay malakas tayo at hindi rin habang buhay ay kaya natin kumita ng pera. Kaya napakahalaga po na matutunan natin how money will work for us. And where are you now? Yan, nasaan po tayo ngayon? Pwede niyo pong i-comment or i-chat sa ating comment section, di ba? Nasaan tayo ngayon? One, two, o three? Ayan. So, ang tanong dito, pinakamahalaga tanong, where do you want to be in the future? Yan. I'm sure lahat tayo gusto natin maging maganda yung buhay natin, lalo na yung financial life natin. So, ang tanong, ano yung plano po natin? Ano yung plan mo for your future? Ayan, alam niyo po sa Pilipino, marami tayong plano kapag mga event, no? Birthday, yan, reunion, 'di ba? So, kailangan meron tayong plan for our future. And dito po, matutulungan tayo ng Kaiser Long-Term Healthcare to build our future, no? To protect our future, 'di ba? Kasi po, ang Kaiser Long-Term Healthcare, 3-in-1 po siya, no? Meron po siyang healthcare, to prioritize your health needs. And of course, may life insurance din siya to protect our family future. And of course, investment to protect ourselves, no? Yan. So ito po yung tatlo na meron sa Kaiser Long-Term Healthcare. At yan po yung pag-uusapan natin. So, ang Kaiser po, siya po ang ating healthcare partner and provider sa IMG. Ayan. So, ang IMG po kasi is a one-stop shop. Diba? Is a membership platform kung saan kapag member ka ng IMG, meron tayong mga direct access sa mga iba't ibang mga financial services. And kasama na dito yung healthcare. And ang provider po natin dyan, yung Kaiser International. So dito po, ano ba yung mga pag-uusapan natin? So ito po, why we need long-term healthcare, who is Kaiser, ano yung mga benefits? And syempre, pag-usapan din natin sa comment section yung mga frequently asked question or you can send a message sa akin. So sa part 1, pag-usapan natin bakit ba natin kailangan ng long-term healthcare? Yan, napakagandang tanong po. Bakit ba natin kailangan ng long-term healthcare? Yan, sabi nga po, the most neglected need, no? Meron po tayong tinatawag na productive years, yan. So sino po yung mga age 21 to 60? Yan. So meron din tayong retirement years, 'di ba? Ito yung beyond 61 sa Pilipinas, 'di ba? Yan yung ating retirement. So meron po tayong productive years. So ito yung blue line and red line yung retirement years. So during productive years, meron tayong trabaho, meron tayong negosyo, kumbaga kumikita tayo ng pera. And syempre, we enjoy our life, no? YOLO. Pero sometimes, nakakalimutan natin yung tinatawag na yago. You also grow old, tumatanda din pala tayo. 'Di ba? And syempre, marami dyan pumapasok sa marriage life, nagkakaroon ng family. And syempre, 'di ba? Isa sa pinaghahandaan natin kapag parents na tayo, yung pag-aaral ng mga anak natin. And that's good. Tama po 'yon. Pero marami po sa atin hindi nare-realize, malapit na pala tayong mag-senior, ayan, dual citizen na. And syempre pag senior or nasa ganitong age, dito na rin lumalabas yung pagkakasakit. And marami po, dahil hindi napaghandaan yung ating retirement o yung ating senior years, marami po sa atin hindi natin
napaghandaan o napag-ipunan yung ating healthcare needs. Kumbaga wala tayong sapat na fund for our medication. Diba? Nakalimutan ko yung sarili ko. So, do you really need healthcare? No? Kailangan ba natin talaga ng healthcare? Ano ba yung masakit na katotohanan? So pag-usapan po natin. Alam niyo po, kapag tayo empleyado ngayon, meron po tayong libreng healthcare sa company. No? Madalas, pagka nagtatrabaho ka, may mga kumpanya na generous, nang bibigay sila ng libreng healthcare o benepisyo bilang ikaw ay empleyado nila. Napakaganda po niyan. And isa yan sa benefits talaga na gusto natin. Pero ang tanong po, kapag ikaw ay nag-resign or umalis na sa kumpanya, madadala pa ba natin yung healthcare natin? Hindi na po. The moment na umalis tayo, nag-resign, nag-retire, wala na, bye-bye na. Kaya napakahalaga na may healthcare ka from your company, may HMO ka, kung meron, pero dapat meron ka ring sarili. Yung ikaw po talaga yung policy owner para kahit umalis ka, madadala mo. And alam niyo po, ang mga healthcare company, nagko-cover po yan kapag bata ka, pag wala ka pang 60. Kasi kapag 60 plus na po, mostly, dyan na lumalabas yung sakit. Kumbaga medyo risky na para sa kanila. Kaya napakahalaga na habang tayo ay bata pa, malakas pa, healthy pa, we start investing on our long-term healthcare. And alam niyo rin po ba na every 5 to 7 years, nagdodoble yung medical inflation o yung pagtaas ng mga gamot, no? Pagtaas ng mga gastusin sa ospital. Sabi nga, napakahirap magkasakit, di ba? Kaya kung tayo ngayon ay healthy, kung tayo ngayon ay malakas, let's thank the Lord, no? So it's a blessing. Pero mahalaga po na paghandaan din natin. Kasi hindi po natin alam kung ano yung pwede mangyari in the next year, di ba? So dapat po talaga meron tayong healthcare fund, no? Meron tayong ipong pangkalusugan. And marami po sa totoong buhay ang namamatay hindi naman dahil walang gamot, kundi walang pera, pampadoktor, pampa-ospital. Minsan nga pinipili na lang nila na tiisin ang sakit. Kasi sa ospital, takot sila eh. No? Hindi sila takot sa doktor, hindi sila takot sa injection eh. Takot sila sa bills. Totoo po yun, no? Kaya marami ang namamatay dahil walang pera para pangpagamot. And yung iba, di ba, sa isang ospital, yung isang bed, isa, dalawa, ang dapat nakahiga, pero yung iba, siksikan. Di ba? Yung iba nga nasa hallway na. Di ba? So, kaya mahalaga po na meron tayong long-term healthcare. At isa yan sa pinakamagandang savings and investment na dapat nating simulan ngayong taon. No? If we want to have a better and secure na future. And iba dyan, di ba, kahit check-up lang, maaga pa, nakapila na, di ba, sa ating mga public hospital. So, napakahalaga po na meron tayong healthcare funds, okay? And marami rin po yung maasa sa mga anak o nagbebenta ng property, di ba, para pambayad sa ospital, no? So, totoo po yan, marami po tayong mga na-coach, nakausap, na may mga ipon naman, may mga naipundar na bahay, lupa, sasakyan. Tama po, maganda po yun, walang mali doon. Pero, ang problema, pag wala kang healthcare funds, yung ating mga property, nabebenta to support yung ating medical bills o yung mga medical na gastusin. So napakahalaga po na meron talaga tayong healthcare. No? Mamaya pag-uusapan natin yung paano ba tayo mag-iipon? Paano ba natin ipaplano yung future natin? How to build our future, no? So marami rin po, ito yung dahilan ng kanilang personal bankruptcy or even family bankruptcy. Di ba? Ubus na lahat, may utang pa. Di ba? So napakahalaga po nito. This is a realization talaga na kailangan natin maunawaan bakit ba kailangan ko mag-ipon? Bakit ko kailangan mag-invest for my long-term healthcare? And ano ba yung formula para makapag-ipon ako? Ito po, no, yung abundance formula. When we receive our income, or kapag kumita tayo, 10% bigyan natin kay Lord, and then 20% savings natin, invest natin. And yung 20%, yun yung gamitin natin for our expenses. So dapat, itong 20% na to, itinatabi talaga natin, ini-invest natin for our long-term healthcare. So simulan natin talaga ngayong taon. So halimbawa, kumikita tayo 20,000. So 4,000. So 20%. So pwede mong gawin 2,000 every sahod or 1,000 every week kung weekly ka sumasahod or pwede ring daily. 'Di ba? So wala po 'yan sa kinikita, no? Kailangan lang talaga nasa disiplina natin at sa kagustuhan nating makapag-ipon. Makapag-ipon para sa ating future, para sa family natin. And ito po, no, this is a very powerful concept na tinuturo namin dito.
So, meron po tayong tinatawag na money line o yung blue line. Meron din tayong responsibility line. Kadalasan, pag bata tayo, wala pa tayong masyadong ipon, lalo na kung marami tayong responsibility. Pero dapat, ang goal natin, habang tumatanda po tayo, lumalaki yung ipon natin. Diba? We start on working on 20s, on 30s, 40s. Dapat, habang tumatanda po tayo, lumalaki din yung savings natin. Ang tanong, lumalaki po ba yung savings natin? Kung hindi pa, this time, no, this year is the best time to start saving, 'di ba? So ang goal po natin, 'di ba, yung mga responsibility natin ngayon, 'di ba, bumaba. And paano po bababa yung responsibility natin? Kailangan palakihin natin yung savings natin. And yung mga responsibility na yan, kinukuha natin yung pambayad dyan sa mga pagkain, sa damit, pag-aaral ng mga anak, tuition fee, pambayad sa mga utang, sa ating active income. Yung active income po, para siyang hagdan, umaakyat. Kailangan mong humakbang. Ibig sabihin, pag hindi ka kumilos, wala kang kita. So, ganun din ang active income. You work hard for the money. Pero dapat, habang tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng passive income. Yan. Gusto niyo po ba yun? Yung hindi ka nagtatrabaho, nasa bakasyon ka kahit ng holiday season, merong perang pumapasok sa'yo. Passive income po ang kailangan natin. So, pagdating sa passive income, yung pera nagtatrabaho na, siya na yung magpo-provide sa mga responsibilities mo, yung mga food, shelter, clothing. Kasi ito yung panahon na dapat ine-enjoy mo na lang yung buhay mo. Ito yung mga panahon na hindi lahat may kakayahang magtrabaho. 'Di ba? Yung iba wala nang lakas, 'di ba? So dapat meron kang savings, may investment ka, meron kang passive income. And simulan natin ngayong taon, save natin 20% from our income, 20%. Unahin lang natin yung savings. Kasi po tandaan po natin ang gastos hindi natatapos. Okay? So tuloy-tuloy po yan na nadadagdagan. So dapat talaga unahin natin yung savings po natin. And sa buhay po natin merong if, no? What if, no? What if we die too soon? What if we live too long? 'Di ba? So kung nawala tayo, 'di ba? Dapat may solusyon, no? And what if nagkasakit tayo? 'Di ba? Hindi natin gusto pero may posibilidad. So ang tanong, handa ba tayo? So what if we die too soon? Dapat meron tayong life insurance. Napakahalaga po ng life insurance lalo na sa panahon ngayon na hindi natin alam. May mga bagyo, may mga lindol, no? May mga natural na kalamidad, no? So dapat bukod pa dito yung natural na pagkakaroon ng sakit, 'di ba? Pagkakaroon ng aksidente. So what if something happens and ikaw yung breadwinner, ikaw yung tumutulong sa pamilya mo, ikaw yung inaasahan nila. So napakahalaga po ng life insurance. Lalo na kung mahal mo yung pamilya mo. Kung mahal mo naman yung sarili mo, dapat may savings investment ka. Para hindi tayo aasa sa gobyerno, hindi tayo aasa sa pamilya natin. Meron kang sariling ipon. And dapat meron kayong healthcare para sa iyong pagkakasakit. Hindi ka hihingi ng tulong. No? Lalo na sa panahon ngayon na hindi natin alam kung meron ba tayong mahihingan pa ng tulong pagdating sa healthcare needs natin. So dapat meron kang sariling long-term healthcare. So pag-usapan natin, ano ba yung complete financial solution? Diba? Kailangan natin ng life insurance if you die too soon. What if you live too long, may savings investment ka? And what if you get sick? So ito po yung tinatawag natin Kaiser Long-Term Healthcare. So ito yung solution natin. So pag-usapan natin yung three kinds of healthcare. Ayan, so sa atin po meron tayong government, di ba? Meron din tayong mga short-term healthcare, and then may mga senior care, pero pinakamaganda yung long-term healthcare. Kasi ang long-term healthcare cover beyond, no? Even 100 years old ka. Okay? So kumbaga ito, pinag-iipunan mo habang healthy ka ngayon, habang handa, habang malakas ka pa, para pagdating ng panahon na kailanganin mo siya, magagamit mo. Okay? Kumbaga kaya siya long-term healthcare. This is a long-term healthcare is our preparation for our retirement. And of course, yan, pag-usapan natin, who is Kaiser? Yan. So ang Kaiser po is a first name in healthcare. So you can check our website, no, www.kaiserhealthgroup.com. Or pwede rin tayong bumisita sa ating mga Kaiser office. Yan, meron po tayo sa Makati and meron din tayo sa Cebu. So ang Kaiser po, nag-start po siya noong June 8, 2004. Kaya almost 21 years na po tayo. And ang authorized capital po natin nung nagsimula ang Kaiser is 160 million. Ang nature ng business ng Kaiser ay HMO or healthcare provider. No? So kumbaga tayo po ay healthcare. And ang medical director po natin ay si Doktora Lea Yolo. Okay? So siya po yung ating medical director. So ang maganda po sa Kaiser, nakapasa po siya sa three government bodies. Okay, so ano po yun? Ito po yung SEC o yung Security Exchange Commission.
DOH or Department of Health, IC or Insurance Commission. Okay, so lahat po yan, nakapasa po ang Kaiser. So, si Dr. Lea po, yung ating medical director sa Kaiser, siya rin po ang president ng PAMOK or Philippine Association of Health Maintenance Organization Company o yung samahan po ng mga HMO sa Pilipinas. Okay? So, ano po ba yung meron sa Kaiser? So, meron po tayong iba't ibang Kaiser plan. So, meron tayong tinatawag na short term, ayan, for our outpatient or checkup and inpatient or confinement. Okay? So, dito, healthcare lang po siya. So, HMO, healthcare. So, meron naman tayong tinatawag ng long-term healthcare. So, ito po yung for 10 to 60 years old. So, this is 3-in-1 investment. Ibig sabihin po, may healthcare siya, may life insurance siya, may investment din siya. Kung hindi natin nagagamit yung ating healthcare funds kasi good as investment siya upon maturity. So pag-uusapan natin yan in the coming mga slides or sharing. No? Kaya po dapat mag-take note tayo, pakinggan talaga natin. So pag-usapan natin yung ating Kaiser Long-Term Healthcare. So Kaiser, meron po tayong accredited na hospital and clinic. So we have more than 2,000. And meron din tayong 12,000 accredited doctors. And we have 9 Kaiser Medical Center. And soon, madadagdagan po yan. No? Padami pa po ng padami yung mga Kaiser Med Center natin. Meron din po tayong 24/7 na call center, customer care center, and liaison officer. Okay? And ito po yung mga Kaiser International Health Group Network o yung mga accredited hospital. No, kasama po dito yung mga major hospital like St. Luke, 'di ba? The Medical City, 'di ba? Makati Med, okay? And yung Asian Hospital. And meron po tayong website or meron tayong link para sa mga accredited hospital sa mga province, no? So meron po tayo niyan. So makikita niyo po 'yan. You can visit our Kaiser website or you can comment or message me para po mag-guide kayo. So meron din po tayong mga medical center, no? Meron tayo sa mga mall, no? Like Makati City, no? Robinson Galleria, and we have also in SM Santa Rosa, no? And SM North EDSA, Robinson at soon madadagdagan pa po 'yan. Okay? So ito po sa Santa Rosa, we have Kaiser Med Center. Yan, so dito po kami madalas nagpupunta pag nagpapa-check up. Yan. So kaya po maganda talaga na i-check din natin yung mga Kaiser Med Center na malapit sa ating lugar. Okay? So who trusts Kaiser? Yan. So ito po yung ilan sa mga government and private company na nagtiwala sa Kaiser as their HMO provider. Okay? And ngayon lang po, no, recently, so we have partnership with Supreme Court. So sila po, isa po sa HMO nila ay Kaiser, no? So ang Kaiser, ang HMO provider ng Supreme Court. Kaya minsan sa mga check-up po namin, nakakasabay namin mga from lower court, Supreme Court. So nagpapa-check up sila pag nagpupunta kami ng mga Kaiser Medical Center and Office. Yan. So ang Kaiser po ay register sa Insurance Commission as HMO. Yan. So hindi po tayo insurance. No? Ang Kaiser po hindi po siya insurance. Siya po ay HMO or Health Maintenance Organization. Kaya hindi po natin makikita ang Kaiser sa mga top insurance company kasi may mga nababasa akong comment, hindi naman kasama ang Kaiser sa insurance company or top insurance company. Hindi nga po dahil tayo ay HMO, healthcare po ang Kaiser. Ayan, so ayan po yung ating registration. Okay? So why Kaiser? Pag-usapan natin, bakit pa Kaiser? So una po, Kaiser is the first and only company that offers long-term healthcare program in the Philippines. Kasi nga po, ang pinakamahalagang paghandaan natin, yung ating retirement years, yung pinakita ko po kanina. Kasi ngayon, productive years tayo, healthy. Ay, di ko kailangan ng healthcare. May HMO sa company ko. That's good. Pero ang tanong, paano during retirement? So paano natin paghahandaan po yun? So dapat pa lang ngayon na healthy ka, may libre ka from your company, start saving and investing for your long-term healthcare. Kasi yan po yung mag-aalaga sa atin during our retirement. So marami rin po nagsasabi, Sir, di ko naman kailangan niya, may life insurance na ako. Mahalaga po na may life insurance, tama po yun. Pero ang tanong dito, pag nagkasakit, magagamit ba natin ang life insurance natin pangbayad sa ating hospital bill? Ang HMO po, no, ang hospital, hindi po sila tumatanggap ng insurance policy. Ang kailangan nila healthcare or meron kang cash pambayad na hospital bills mo. So napahalaga na meron kang life insurance pero dapat meron ka ring healthcare.
Okay? Kasi ang life insurance, karaniwan, nakukuha natin yan pag nawala ang plan holder. So napakalaga po na bago ka mawala, minsan may stopover eh. No? Dumadaan muna sa ospital. May stopover eh. So dapat may pambayad tayo sa ating stopover sa ospital. So kaya po napakalaga na meron tayong HMO, meron tayong healthcare, especially yung ating long-term healthcare. So Kaiser po has three-in-one investment. We have healthcare, we have life insurance, and investment. Okay? So pag-usapan po natin, isa sa mga concept na tinuturo natin dito, yung how to build our financial foundation, how to build our future. No, paano ba natin paghahandaan yung future natin ng secure, no, na maayos? So isa po sa pinakamagandang concept ay yung tinatawag na solid financial foundation, no? Parang bahay, no? So dapat po pag nagtatayo ka ng bahay, matibay. Ganon din po sa ating financial. Meron tayong sapat na cash flow, no? Meron tayong healthcare, short term and long term. Halaga po yan parehas. Life protection, ma-manage yung mga debt, magkaroon ng emergency fund, and magkaroon ng savings and investment. So ganun din po sa ating buhay, no? So dapat meron tayong solid financial foundation like building a house. You must build from the ground to up. May bahay po ba na inuna yung bubong? Wala. Lahat po dapat pundasyon muna. And ang maganda po dito sa ating building our solid financial foundation, yung apat po dyan, meron sa Kaiser. Meron siyang healthcare, may life protection, may life insurance, and syempre, isa sa mga major emergency sa buhay natin, yung pagkakasakit. And syempre, makakatulong sa atin yung meron tayong healthcare. And syempre, kung hindi natin nagagamit for our medication, good as investment po siya upon maturity. So kaya po maganda ang Kaiser to start our investment, our savings this year. Kasi isa yan sa major na step natin to build our solid financial foundation sa yung uunahin natin. And yan po yung tinuturo natin dito sa ating mission po, no? So magkaroon tayo ng solid financial foundation, magkaroon tayo ng peace of mind. Yung mabuild natin talaga itong solid financial foundation. Okay? So ano ba yung kailangan natin? Bakit kailangan natin ng Kaiser? Siyempre, una, to protect our investment and goals. Sayang yung mga pinaghirapan natin kung mabebenta lang para may pangbayad sa ospital o meron tayong magamit sa ating medication. Diba? Marami na po tayong mga kwento na nadinig na ang ganda ng buhay pero isang pagkakasakit lang halos maubos yung naipon. Diba? Mabenta yung mga naipundar na property, mga lupa. Diba? Para lang mayroong pangpagamot, may masustento sa mga gamutan. So napakahalaga po na meron tayong long-term healthcare. So this is the first to invest, yung ating long-term healthcare. Parang bahay. Unahin natin yung pundasyon. So, Kaiser po is a 20 years program. Okay? So, Kaiser long-term is a 20 years program. So, 7 years to save or invest and then 13 years waiting. So, pag-usapan po natin. So, Start Kaiser, this is a 3-in-1 investment. Okay? But 7 years to invest or 7 years to save or to pay. Okay? So, ang maganda sa Kaiser, complete yung financial solution mo. Meron kang healthcare, no, to protect your healthcare needs, no? And of course, may life insurance siya to protect your family, di ba? May din siyang savings and investment para naman sa future mo if you live too long. So dito po, ayun yung meron sa Kaiser, no? Healthcare fund, may life insurance, may investment. Okay? So pag-usapan po natin, why Kaiser Long-Term Healthcare? Una, again, ulitin natin, this is only 7 years to invest and this is a complete investment program. So pag-usapan natin, tingnan po natin, no? Gusto natin mag-save and gusto natin ng 1.2 million after 20 years. So kung mag-iipon ka sa savings account, every month, kailangan mo mag-save ng 5,000 in 20 years para meron kang 1.2. Mag-invest ka sa mutual fund, mag-save ka 1,200 every month in the next 20 years, meron kang 1.2. Sa Kaiser Long-Term Care, just save 5,882 every month. In the next 7 years, meron kang 1.2 million upon maturity. Okay? So, yan. Sa savings, kumikita siya ng 0.25, meron kang 1.2 million in the next 20 years. Kailangan mo lang mag-save ng 5,000. Sa mutual fund, 1,200, pero 20 years at 12%. Ito yung potential value. Pero sa Kaiser, for 7 years only, di ba? Or 5,882 every month in 7 years, meron kang 1.2 na maturity, no? Or around 1.2 na maturity value. Okay? So walang benefits sa savings,
So, mutual fund and sa Kaiser, may pang 3-in-1. Okay? So, kung akong tatanungin mo, ano ba yung maganda dyan? Para sa akin lahat, kailangan lang marunong ka mag-diversify. Okay? Kasi kailangan po natin lahat yan. Pero dapat kung nagsisimula ka pa lang, mag-ipon. Gusto mong mag-ipon this year. Ano ba yung magandang pag-ipunan? Saan ba dapat mag-save, mag-invest? For me, the first step na dapat mong gawin is to invest on your long-term healthcare, and that is Kaiser. Kasi nagsisimula ka pa lang mag-build ng solid financial foundation mo. Okay? And then of course, sunod-sunod, magdagdag ka for your other investments like mutual fund, si emergency fund, sa bank. So for me, lahat po yan kailangan natin. But ang tanong dyan, ano yung priority mo? Ano yung dapat mong unahin? Okay? So dapat simulan po natin to build our solid financial foundation, and ang kailangan natin is yung ating Kaiser long-term healthcare. So anong gusto mo? 7 years? Or 20 years. Ayan. So pag-usapan po natin yung eligibility. So ang Kaiser po ay pwede for 10 to 60 years old and dapat healthy, no? So but you can also check your application, no? Kasi Kaiser pa rin naman yung mag-a-approve diyan. But ang pinaka-the best talaga ngayon na healthy ka, bata ka, pwede ka ma-approve. Dapat this is the best time to start. This is the best time to get your long-term healthcare. So part 3, ayan, part 3 na po, ang bilis, no? I hope marami tayong natututunan. So pag-usapan natin yung mga benefits ng Kaiser, long-term healthcare. So make the smart choice this year. No, if you want to have a better year, if you want to have a better future, we need to make the smart choice and act, act. Mahalaga po yung action kasi marami po sa atin, ay next month, ay next year ulit. So dapat we need to take action. We need to take action and make the smart choice. So pag-usapan natin again ang Kaiser Long-Term Healthcare. This is a 20 years program pero 7 years to save and 13 years waiting. So meron po tayong tatlong phase sa ating Kaiser Long-Term Healthcare. Yan. So meron tayong accumulation of saving, extended period, and yung maturity. So dito po, no? So, ilang years ba magsasave or magbabayad sa Kaiser? 7 years lang po. Okay, so 7 years to pay ang Kaiser. And then after 7 years, mag-iintay ka na lang. Okay, waiting ka na lang ng iyong maturity. So during 7 years, ito yung nagtatanim ka, nag-iipon ka, di ba? Yung pinaghirapan mo, 20% po ng kinikita mo, iniipon mo. So 7 years, di ba? Nag-iipon ka, planting. Kasi kapag wala kang tinanim, wala kang anihin. Di ba? If you want to harvest tomato, plant tomato. If you want to harvest mango, plant mango trees. But if you want to harvest money, gusto mo may passive income ka pagdating ng future, you need to plant money, you need to save money. Okay? And then syempre, maganda po dito, after 7 years, bayad ka na, waiting ka na lang. No, hintay mo na lang mamunga yung iyong tinanim. And syempre, pinakamaganda at pinakamasaya yung harvest season, yung harvest time, 'di ba? Yung maturity. So, pag-usapan natin phase 1, no? Ito yung accumulation, yung habang nagbabayad ka o nag-iipon ka sa iyong Kaiser. So, during accumulation or saving period, okay? So, meron po tayong mga benefits. Isa po dito yung annual physical exam or APE, okay? Isang beses, kada taon, meron ka pong libreng APE. Libre po yun, hindi po yung binabawas sa plan natin. Dapat lang po nakapag full payment na tayo ng 1 year, kung monthly ka, ibig sabihin naka 12 months ka na, or annual, 1 year yung binayad mo or sinave mo. Okay, so dapat annual or naka 12 months ka na nahulog kung monthly. So sa APE, syempre, prevention is better than cure. Syempre, gusto natin hindi tayo nagkakasakit eh. Gusto natin umabot sa maturity. So dapat talaga, inaalagaan natin yung sarili natin. Nagpapa-APE tayo. Di ba? Every year dapat po ginagawa natin yan. Kaya pag may Kaiser ka, libre ng APE mo. So ano ba yung meron sa APE? Usually basic 5, no? CBC, urinalysis, X-ray, 'di ba? Fecalysis, ECG, and pap smear. So mahalaga po na meron tayong APE every year, no? We need to love ourselves. We need to take care of ourselves. And second, 'di ba, meron din tayong dental checkup, okay? So dapat din po naka 1 year na annual or naka 12 months na. Kaya maganda rin po yung annual na payment. Kasi po pag annual yung payment natin, meron po tayong discount na 2 months. Okay? So meron tayong discount na 2 months kapag annual yung payment natin. So yan po, meron tayong mga unlimited dental checkup, simple tooth extraction, no? Unli bunot, kahit araw-araw pabunot ka, 'di ba? So maganda, 'di ba? Meron tayong smile to the fullest. So dapat meron tayong Kaiser long-term healthcare. And of course, kahit po kasi simula mo pa lang sa Kaiser, kahit 1 month ka pa lang, as long as approved na yung iyong policy, meron ka pong protection, meron ka pong term life insurance, 'di ba? So halimbawa po sa sample ko, K100, ang life insurance niya 450.
So nagsimula ka magbayad ngayon, ang monthly mo 5,882. Anything happens to you, meron kang life insurance na pwedeng maklaim o yung family mo, 'di ba? So kung natural death po yan, di ba, may 450,000. And then kung accident, another 450,000. Ibig sabihin kung aksidente, meron kang plus 450,000. Di ba? So total 900,000 kung accident ang cause of death. Okay? Yan. So syempre, tandaan lang natin sa life insurance, meron yung 2 years contestability. Okay? Ibig sabihin nun, in the next 2 years, di ba, kung meron tayong mga pre-existing condition, okay? So, check lang yan ng Kaiser. Okay? So, as long as ang cause of death na hindi pre-existing, covered po yan. Okay? Kaya dapat maganda, live a healthy lifestyle, no? Lagpasan mo lang yung 2 years, and of course, syempre, syempre, pinaka-the best, mag-abot tayo ng maturity. Kaya dapat talaga healthy tayo, no? Hindi kailangan less stress, no? Huwag natin masyadong isipin yung mga problema, eat a healthy lifestyle, have a healthy lifestyle, no? So dapat ganun po, no? Kumbaga smile lagi, 'di ba? So enjoy. Kaya mahalaga meron kang community, meron kang support system. Okay? So again, yun lang po, tandaan lang natin sa life insurance, meron tayong 2 years contestability. And of course, 'di ba? Ito yung mga nakapag-claim na, no? Yung ating mga kasama na nakapag-claim na kanilang life insurance claim. Kaya talagang napakaganda na meron tayong Kaiser long-term healthcare. Kasi you are not just insured, you cared for. Okay? Kumbaga hindi mo lang sila pinoprotektahan. And syempre, pag-usapan din natin yung ating term life insurance with ADD. Kasi po ang Kaiser, meron siyang four-way. Ibig sabihin, apat na way. No? Meron kang term life, meron din siyang accident, and meron din siyang ADD. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, nawala yung member. May mga pagkakataon na naputulan ng kamay, naputulan ng paa because of accident or because of certainties. No? So dito po sa Kaiser, meron siyang ADD, ibig sabihin dismemberment, no? Loss of both hands, 100%, loss of both feet, no? Yan. Kaya nga po, iba may mga, paano po sir, pag isang kamay lang, 50% lang po. Kung gusto mo 100%, pwede mo nang isama yung isa, di ba? So joke lang po. Ang ibig sabihin lang po natin, napakaganda ng cancer kasi hindi lang po siya life. Meron ding accident, meron ding dismemberment. So sa ganitong paraan, no, malungkot kasi merong mga bahagi ng katawan na nawala. Pero sa kabilang banda, merong pag-asa dahil una, meron kang magagamit para makapagsimula ka ng negosyo or pwede mo magamit to get your therapy, 'di ba? Or yung mga artificial na kailangan natin, 'di ba? Artificial hands, artificial feet, no? Or artificial leg na pwede makatulong sa atin to continue our life. No, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Okay? So yun po yung binibigay din ng Kaiser na meron tayong pag-asa. And of course, 'di ba? Yan, secure our future from uncertainties. And ito po, no? During 7 years, okay, inpatient benefits cover except for pre-existing condition and dreaded illness. Kaya maganda po sa Kaiser, no? Sa 7 years, huwag ka lang magkasakit. Healthy ka lang, hindi mo nagagamit yung Kaiser mo kasi nagpapa-EP ka, nagpapa-check up ka, and you live a healthy lifestyle, no? Meron po tayong bonus upon maturity, 'di ba? So huwag ka lang magkasakit, may bonus tayo upon maturity. So ganun kaganda po yung Kaiser, okay? And of course, 'di ba? Meron po tayong tinatawag na waiver of installment. Premium due to death, total and permanent disability. Ano po 'yan, no? Halimbawa po, tayo ay nakakabayad na, okay? At nakaka 3 years pa lang. Meron pa tayong natitirang 4 na taon. Paano kung nawala po ang member? Meron po tayong tinatag na waiver. Ibig sabihin po, kung nakaka 3 years ka na, lagpas na ng contestability. Okay? So yung natitirang 4, 5, 6, 7, consider na po yun as bayad. Okay? Kung na-permanent disability naman, sa doktor, 'di ba? Yan yung diagnosis, hindi na pwedeng magtrabaho kasi doktor po yung nag-a-approve niyan no? Yung magde-declare ng permanent disability. So consider na po yun as paid, no? Basta nawala ang member or na paid, no? So or na disable, no? Consider as paid na po yung natitirang 4 na taon. At syempre, ang maganda po niyan, yung plan matatransfer sa yung primary beneficiary. Okay, so matatransfer po yan sa primary beneficiary. Ang beneficiary po ng Kaiser ay 4, no? Up to 4, pwedeng isa, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, basta hanggang 4. Okay? So pag natapos po yan, yung life insurance, syempre makiklaim ng beneficiary mo na 4, and yung plan matatransfer sa primary beneficiary. Okay? Kaya napakahalaga na meron tayong long-term healthcare this year. Diba? Anything happens, talagang meron tayong may iwan sa ating family. And syempre, sa Kaiser, meron din siyang family assistance. So ang assistance po, okay, so this is nominated patient must be an immediate family member. So dapat po,
kamag-anak, no? Ibig sabihin, within the first consanguinity. Ibig sabihin, kung single ka, nanay, tatay mo, kapatid. Kung may asawa ka, asawa mo, di ba, anak mo. So, ganun po, consanguinity, first consanguinity. So, dapat po, the policy holders agree to avail only of the services of Kaiser. No? So, dapat sa accredited doctors and hospital. Okay? And the Kaiser provided na to the extent of the allowable benefits. Ibig sabihin kung ano yung benefits ng member, yun lang yung pwedeng ipagamit do sa ating family member. Okay? Yung healthcare value. Okay? And syempre, take note, no, prior to discharge, the nominated patient payment should be settled to Kaiser. Okay? Kasi ito po ay assistant lang. Kasi di ba may mga hospital na kailangan ng pambayad agad para tanggapin yung pasyente. Nangihingi agad ng down payment. Eh kung wala ka, halimbawa emergency, alas 12 ng gabi, may pera ka pero di ka makaka-withdraw. Sarado ang bangko, holiday, halimbawa. Pero may card ka, pwede na lang tanggapin yun. Kumbaga, i-assist nila yung pamilya mo kasi yung ikaw na member ng Kaiser, pwede nilang i-assist or i-accommodate. Kumbaga, accommodation lang. Okay? So, tandaan po natin that this is an assistant and accommodation only and not consider a benefit of plan. Kumbaga, parang, ay, sige, tulungan natin yan kasi yung tatay o yung asawa ay member ng Kaiser. So, tulungan natin yung kanyang immediate family member na ma-admit sa hospital. So, assistance lang po yan. Okay? So, again, pag na-assist, no, so yung payment or after that, no, should be settled to Kaiser or sa hospital. Okay? So meron po yung approval, no? So kasi approval and denial solely depends on Kaiser management. Okay? Kasi this is not the benefit of the plan. Kumbaga, tulong lang assistant ng Kaiser sa family. Kaya maganda po, okay? Maganda po na kung tayo ay may Kaiser, dapat yung family din natin meron. Okay? Ang Kaiser Long-Term Healthcare ay sa atin po yan. Okay? Kaya dapat tigi-tigisa tayo sa family. Okay? So maganda po na buong family protected. Okay? And dapat active po ang status and naka 1 year na o 12 months na hulog. Okay? So be always prepared in any emergency. So, yan. That's good, no? So, pag-usapan naman natin yung extended period. Yan, congratulations. Kung umabot ka dito, congratulations. Okay? This is your one step ahead, no, from the others. Kasi tapos ka na sa 7 years, nakapag-save ka na. Okay? So, dito, hindi ka na nagbabayad, no? Fully paid ka na kasi tapos mo na yung 7 years, pero may mga benefits ka pa. Okay? Dito po, sa extended period, automatic, meron ka pa ring life insurance coverage, no? Kasi ang life insurance coverage mo from day 1 up to 20th year, no? Tuloy-tuloy yung coverage mo. And dito may mga health benefit ka, may mga yearly health bonus ka, and of course dito po, covered na rin yung ating mga outpatient, no? Yung meron ka ng regular checkup, okay? Meron na rin po ditong inpatient. Covered na po dito yung mga pre-existing and dreaded illness. Covered na po yan on the 8 years. And of course, maternity benefit, no? Kung nagbuntis, si member, after 7 years, so covered na po yun on the 8 years. Okay? So pag-usapan naman natin ang pinakamaganda, yung pinakamasaya. Siyempre yung maturity. And this is your parang graduation, no? So this is your best gift na pwede mo mairegalo sa sarili mo, yung maturity. Sabi nga, be worry-free, no? In our golden years. Diba? So kumbaga, harvest season na. And ito yung gusto nating maabot lahat, di ba? We live too long, mabuhay ng mahaba, ng healthy, and anything happens, meron kang aasahan. No, hindi ka mag-aalala. Di ba? Si nanay, si tatay, dadalhin ba natin sa ospital? Magpapadala ka ba sa ospital? Hindi ka na mag-iisip eh, kasi meron ka ng backup, meron kang long-term healthcare. So hindi mo na kailangang isipin, wag mo akong dalhin sa ospital. No, meron kang long-term healthcare, dalhin mo ako sa ospital. Dalhin mo ako sa ipa-check up mo ako. So yun po yung pinakamaganda na dapat meron tayo, no? Meron tayong worry-free in our golden years. Okay? So bigyan ko lang po kayo ng halimbawa, no? Kung tayo age 22 at we are saving 5,882 every month, okay? So nag-start tayo age 22, syempre ang maturity or after 20 years is age 42 na tayo. Kung nag-ipon tayo at early stage, no? So after 20 years, ito po yung ating maturity claim, no? If no hospitalization claim, no? Walang hospitalization nangyari, so buo makukuha natin yung 1.1 million na maturity. Okay? So kaya mahalaga po na habang healthy, habang bata pa, start to save your long-term healthcare. Okay? No matter what our age. No? As long as pasok pa tayo, pwede pa tayo mag-apply as long as wala pa tayong 61. So apply po tayo for Kaiser. No? Invest for your long-term healthcare kasi para sa atin yan. Okay? So ang maganda dito, if you start early, no? Pwede natin talaga siya
makita or this is good as savings and investment talaga. Kasi let's say upon maturity, may option ka eh. No? Pwede mong withdrawin yung 1.1 or pwede mong iwanan sa Kaiser para meron ka talagang aasahan pagdating ng future, may retirement ka. So dito, kung iniwan mo lang siya, no, hindi mo winidraw. So sabihin po natin kumikita tayo ng 10% every year. Okay? So that's 648,000 every year or parang 554,000 every month. Diba? At age of 65, your money will grow up to 10.4 million. No, that's 1 million every month na passive income or 87,000 every month. So that's money working for you. Yung sinasabi po natin na meron tayong passive income in the future. Pwede po yun. Di ba? Kasi nga, ang maganda sa Kaiser, healthcare, life insurance, and investment. No? So kaya po talaga, we need to start our long-term healthcare this year. No? So dapat magsimula talaga tayo ngayon. And ito po yung ating table, no? If you can check this for your age, no? And of course, check natin ano ba yung kaya nating save, no? So, can you save the 20%? Yung tinuro ko kanina, 20% save natin. So, invest po natin yun sa ating Kaiser Long-Term Healthcare. At the end of the day, para naman sa atin yan. Diba? Para sa pamilya mo yan. Sila yung beneficiary mo. Hindi po yan para sa akin or para sa ibang tao. That's for you, no? For your family. And of course, ganito mo ba nakikita yung sarili mo in the future? Yung naka-smile? Di ba? Yung parang si tatay. No, we have providing comfort and care in our golden years. Diba? So dapat meron tayong long-term healthcare and the best time to start our Kaiser long-term healthcare is today. No? Today. The moment na nakita mo tong video, dapat start to save for your long-term healthcare kasi it's for you. It's for you. Okay? And ang maganda po sa Kaiser, you can check your account via online, no? Anytime, anywhere, you can check online, no? Meron po tayong OPMS or Online Policy Management System. Okay? Kaya kahit nasa Pilipinas ka or nasa abroad, pwede ka pong mag-invest sa Kaiser Long-Term Healthcare. At pwede mo makita ang iyong account dito sa Pilipinas at kahit na nasa abroad ka. Kasi nga meron tayong online portal. Okay? So thank you and congratulations sa lahat ng kung pinanood mo tong video na to, okay, you're one step ahead no, from the others. So in the next slides, di ba, gusto ko lang i-share. Kung nagpapakahirap ka sa pagtatrabaho ngayon, pumapasok tayo early in the morning, minsan late na umuwi sa gabi, tanong ko po sa iyo, ano yung naisip mong regalo sa sarili mo pagdating ng panahon na nagbibigay ng value? Okay? Maganda magregalo ka, 'di ba? Walang masama doon. Minsan bumibili tayo ng gamit and that's good. Pero ano ba yung regalo na magbibigay sa'yo ng value, magbibigay sa'yo ng protection balang araw? 'Di ba? So invest in your future. Kaiser Long-Term Care is one of the best gift na pwede mo iregalo sa sarili mo na magbe-benefits ka balang araw. 'Di ba? So start to invest for your Kaiser Long-Term Healthcare. And see the future, no? And secure the future with Kaiser Long-Term Healthcare. Diba? So yun po, no? Again, financial freedom is not a dream. It's a decision. Okay? Ang pagbabago po sa buhay natin, nagsisimula yan sa desisyon natin ngayon na makapagsimula. Okay? Wag lang po puro plano. Diba? Marami na tayong naging plano. Dapat ngayong taon, meron tayong plano at meron tayong gagawing action. So yun po yung pinakamahalaga. And act. Okay? So you can check this QR code no, to get your Kaiser Long-Term Healthcare. Pwede mong screenshot no? Or pwede mong picturean, no? Para makapag-create ka ng sample quotation mo. Okay? You can also email me. Ayan, meron po tayong email, number, and Facebook. Okay? Para pwede niyo po akong ma-message if you have question, clarification, pwede po tayong mag one-on-one coaching. Okay? Para mag-guide ka po. Okay? So, scan this QR code and receive your personalized quotation today. Okay? So again, congratulations for taking your first step to financial success. And this year is your best year. Okay? So congratulations and God bless everyone. Start your Kaiser long-term healthcare and start to build your solid financial foundation. Be a blessing, no? Be a blessing number one to your future self and to your family. Okay? So thank you and to God be the glory.